Isang maligayang araw pong muli sa inyong lahat, mga kaibigan. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang gallstones o bato sa apdo. Ang gallstones ay ang nanigas na laman ng apdo o yung bile na nag-crystallize o naging maliliit na butil hanggang sila ay lumaki ng lumaki. Kung minsan, ang laki ng mga ito ay umaabot sa sinlaki ng isang golf ball o di man kaya isang malaking siniguelas. Mga uri ng gallstones. Una at ang pinaka-common ay ang cholesterol stones. Ito ang pinakapangkaraniwang uri. 80% ng gallstones ay yari sa kolesterol. Kulay berde o kulay dilaw o di man kaya ay naghalo. Naghalong kulay ng berde at dilaw. Ang pangalawang uri ay ang pigment stones. Ito ay yari sa bilirubin. Ang bilirubin ay siyang nagbibigay ng kulay berde sa laman ng apdo. Ito ay galing sa breakdown products ng ating red blood cells. Ang kulay nito ay mula brown hanggang halos itim. Mixed stones, na yung pangatlong uri ng gallstones ay ang mixed stones o yung naghalo ang pigment at ang kolesterol. Ano nga ba ang mga risk factors o mga bagay na nagdudulot ng gallstones? Isa, ang mataas na kolesterol sa loob ng apdo, dulot ng mataas na kolesterol sa dugo at pagkain ng labis na matatamang mga pagkain. Pangalawa, ang mataas na bilirubin sa loob ng apdo. Minsan, dulot ito ng mga ilang sakit na nagiging dahilan ng mataas na breakdown ng red blood cells tulad ng tinatawag nating hemolysis o kung saan ang red blood cells ay pumuputok. Marami pong sakit ang may ganito. Ang isa sa mga halimbawa nito ay ang leukemia at marami pang iba. Ang labis na katabaan o ang obesity. O hindi man kaya ang isa pang maaaring dahilan nito ay ang biglaang pagpapapayat. Isa pa, ang pagiging isang babae, lalo na't kung maraming anak. Kakulangan sa ehersisyo, ang pagbubuntis, diabetes, ang pagkakaroon ng gallstone sa pamilyang pinanggalingan o di man kaya ang tinatawag nating family history. Ang pag-inom ng oral contraceptive pills o yung mga may estrogen. Ano nga ba ang sintomas ng may gallstones? Ito ay ang mga sumusunod. Maaring walang maramdaman kahit may bato ang apdo, sapagkat madalas ang mga bato ay nakasilid lamang sa apdo nang wala namang ginagawang pananakit dito. Madalas, ito ay nadidiskubre lamang kapag nagpa-ultrasound. Kapag ang bato ay pumunta sa may lagusan ng bile, sa may gallbladder neck o sa common bile duct, ang tao ay makararanas ng sakit sa may sikmura, sa may bandang kanan. At ito ay lumalala sa paglipas ng minuto lamang o di man kaya
ay sa may bandang kanan ng likuran. Ang isa pang senyales ay ang paninilaw ng balat at mata. Pati na ang ihi ay labis na madilaw din, kung minsan ay nagkukulay tsaa. Ito ay dahil ang bile ay tumutungo sa dugo at nasasala ito ng mga kidneys at sumasama sa ihi. Dahil ito ay hindi na makalabas mula sa apdo papunta sa bituka dahil nga nababarahan ng bato. Ano nga ba ang mga komplikasyon ng pagkakaroon ng gallstones o ng bato sa apdo? Ang pamamaga ng apdo o ang tinatawag na cholecystitis, kung saan madalas ay may kasamang impeksyon. Kapag ka nangyari ito ay may dalang panganib ng pagputok ng apdo. Pangalawa, ang pagbabara ng common bile duct o yung sa may leeg ng apdo kung saan dapat dumaan ang bile papuntang bituka upang gampanan ang trabahong tagapagtunaw ng tabang kinain, upang ang taba ay maabsorb ng bituka. Kapag ka ito ay nangyari o di man kaya napigilan, at dahil ang bile ay hindi umagos sa bituka, ang bile, kagaya ng nabanggit na, ay pupunta sa bloodstream o sa dugo at magdudulot ng tinatawag na jaundice o paninilaw na nakikita sa balat at sa may puting bahagi ng mata. At kung ito ay umabot na sa utak at umabot sa certain amount of level sa brain at tumaas ang level ng bilirubin doon, ito ay nakakasira ng utak at nagdudulot ng maraming problema dito. Kasama na ang pangingisay o ang seizure at pagkaistorbo sa function ng brain tulad ng disorientation o yung tila baga nalilito kung nasaan siya at kung anong panahon na ngayon, at ang senyales ng pagkawala sa sarili at marami pang iba. Ang pagbabara ng bato sa lugar na ito ay nagdudulot din ng labis na kasakitan ng tiyan ng pasyente, kung saan ito ay namimilipit na sa sobrang sakit. Ang pagbara ng bato sa pancreatic duct o sa lapay, ito rin ay isa sa mga panganib, at ito ay maaring magdulot ng tinatawag nating pancreatitis, na kung saan ay may pamamaga ng pancreas o lapay, at ito na rin ay maaring magdulot ng matinding sakit sa may bandang sikmura at maaari pang ito ay magdugo. Kapag ka po nangyari ito ay may dalang panganib sa buhay, kung kaya't importante ang agarang aksyon upang ito ay malunasan. Ang sitwasyong ito ay isang emergency. Ang susunod na panganib, ang pagputok ng apdo ng dahil sa pamamaga nito. Isa pa ay ang pagkakaroon ng gallbladder cancer. Ano nga ba ang maaaring gawin ng isang taong may gallstones? Isa, iwasang maging masyadong mataba. Panatiliin na ang timbang ay nasa ideal body weight lamang. At kung ikaw naman ay mataba, magpapayat ng dahan-dahan lamang. May video ko tungkol sa ligtas na paraan ng pagpapapayat. Maaring panoorin ito upang makatulong. Iwasan ang malipasan ng gutom. Ugaliing kumain ng pagkaing mayaman sa fiber tulad ng
gulay at prutas, at maaari din namang gumamit ng fiber supplements. Kung mataas ang iyong kolesterol at triglycerides sa dugo, kumonsulta sa doktor upang ang mga ito ay maibaba sa tamang level. Iwasan din ang kumain ng pagkaing matataas ang kolesterol at pagkaing sobra sa taba. Kung ikaw ay may gallstones, pinakamabuti pa rin kumonsulta sa doktor upang mapagpayuhan ng mga tamang hakbang sa paggamot nito. Maiwasan ang mga komplikasyong dulot nito. Ating tatandaan, daig ng maagap ang maaga. Hanggang dito na lamang po sa ating muling pagkikita. Ako po si Dr. Jonas Sharma. Isang magandang araw po sa inyong lahat.